hindi dapat dinadaan sa pasikatan at payabangan. Chair, if you would allow me. Meron PNP, gusto ko ilabas niyo yung report. Yung pagkamatay ng 7-year-olds na bata. Nagsisinungaling sila. Okay? I want that report, HPG, provided to this committee immediately. Okay, kung hindi, malilintigan kayo sa akin, special LTO also. Ito pa ang masaklap Ito mga taga-LTO at saka HPG, imbis na kayo ay gagawa ng paraan na wala masusuway na batas trapiko, sumasama kayo. Kasama kayo sa mga miyembro. Kasama sila sa mga paligsahan. Mga politiko kasama Kasi LTO kasama, HPG kasama Makinig ka, makinig ka. Makinig ka, makinig ka. Siguro with this, we'd like to ask my colleague, Senator Tulfo, for his meron siyang presentation and concerns. Thank you, Mr. Chair. Good morning, Mr. Chair, Senator J.V. Ejercito, and the resource persons and guests present. No life should be sacrificed under the guise of tourism and charity. Karamihan ng ating mga riders at motorists na ang pangunahing advokasya ay makatulong sa kapwa. I appreciate and laud your efforts. In fact, I strongly share in your advocacy to help our less fortunate brothers and sisters. Wala rin akong problema kung ang pagmumotorsiklo ay nakatulong upang umangat ang ating turismo. Of course, why not? I recognize your efforts in promoting domestic tourism, with figures from the Tourism Promotions Board stating that approximately 1.9 billion pesos has been generated from 93 motor tourism events. Salamat sa mga moto vloggers for showcasing local destinations, promoting food stalls, cafes, and boosting the sale of local products. At wala rin po akong pagtutol sa pagpapatibay ng samahan o camaraderie to organize rides. Karapatan niyo po yan, lalo na tayo mga Pilipino ay likas na palakaibigan, sociable at may malasakit sa kapwa. Ngunit, ang pagpapalago ng turismo ay hindi dapat nangangahulugang suwayin ang mga batas trapiko at baliwalain ang safety ng ibang tao. Ang papapatibay ng pagkakaibigan ay hindi dapat dinadaan sa pasikatan at payabangan. Higit sa lahat, ang pagtulong sa kapwa hindi dapat nauwi sa trahedya. Walang dapat nasusugatan at lalong-lalo na walang dapat namamatay. Nakarating po sa aking opisina programa ang mga reklamo tungkol dito sa Boss Ironman Challenge. Mr. Chair, if you would allow me. Sa Dumingad, Zamboanga del Sur, isang rider ang sugatan matapos tumilapon sa kurbadang bahagi ng kalsada. Dalawang Boss Ironman riders pa ang nagbanggaan sa kahabaan ng National Highway sa Sultan Mastura, Maguindanao del Sur. Sa Picong, Lanao del Sur, isa pang kalahok ang nasangkot sa aksidente. Sumalpok ang kanyang motorsiklo sa isang bus sa pakurbang bahagi ng tunnel. Pasok sa ilalim ng bus ang rider, agad naman siyang isinugod sa ospital.
habang sa Upper Capiton sa Maguindanao del Norte, nagsalpukan ng isang tricycle at motorsiklo, kasali rin ang rider sa naturang challenge. Iniimbestigahan din ang pagkasawi ng 7 taong gulang na bata dahil sa aksidenteng kinasangkutan din umano ng boss rider. Bago ipagpatuloy ang aking opening statement, kasi dinideny ng boss Ironman na there's no such thing. Meron PNP, gusto ko ilabas niyo yung report. Yung pagkamatay ng 7-year-olds na bata. Nagsisinungaling sila. Okay? I want that report, HPG, provided to this committee immediately. Okay, kung hindi, malilintigan kayo sa akin, special LTO also. Ito pa ang masaklap Ito mga taga-LTO at saka HPG, imbis na kayo ay gagawa ng paraan na wala masusuway na batas trapiko, sumasama kayo. Kasama kayo sa mga miyembro. Kasama sila sa mga paligsahan. Marami sa kanila. Marami sa inyo. Malaman-laman ko LTO, malilintikan kayo sa akin. Paano ba naman at saka isa pa, Mr. Chair, ang masakit dito, may mga kasama pang mga politiko. Kaya kasama mga taga-LGU. Paano ba naman maayos itong problema dito sa boss, tawag ito? Boss Ironman, kung mismo mga politiko kinukonsinti ito, kung mismo mga taga-HPG, taga-LTO, taga-TOTR kinukonsinti ito, sa ngalan ng makakalap ng boto pagdating ng eleksyon. Reckless, stupid, dagdag ng violations. Endurance ride lang daw, pero obvious na ginagawang karera. Yun nga sabi kanina ni Senator Robin Padilla. Sa kabila ng pagdinig ng House noong 2024 tungkol sa issue ng Boss Ironman Challenge, ganito pa rin ang mga nangyari sa nakaraang linggo sa Mindanao. Kasi Mr. Chair, nag-post ako sa Facebook account ko na magkakaroon tayo ng hearing tungkol dito. May mga nagsabi, hearing na naman? Nagkaroon ng hearing sa Kongreso Hindi niyo pa rin mabuwag-buwag yan. Marami mga nag-react, marami mga netizen ng galit. Huwag na lang kayo mag-hearing. Hindi niyo wala rin kayo magagawang paraan dyan kasi mga politiko kasama Kasi LTO kasama, HPG kasama Let's show to the people na may magagawa tayo this time around, Mr. Chair. Kasi nakaka-insulto, nag-hearing sa Congress, wala nangyari, may namatay pa rin. Ngayon mag-hearing tayo and then next year may mamatay ulit. Para tayong mga kengkoy dito ng dalawa. Para tayong itong committee natin, para mga kengkoy. Let's do something na hindi na dapat maulit to, Mr. Chair. I don't know kung ipagpatuloy ba, at kapag pinagpatuloy, ano mga gagawin sigurong mga palatuntunan na para masiguro wala na mamamatay. Pero for me, let's study it hard kung dapat ba ipagpatuloy ito o hindi. In the first place, there should not be a race. Our public roads are shared spaces not meant to satisfy one's own adrenaline rush. Magpapayabangan kayo ng motosiklo at ang galing sa pagpapatakbo na hindi kayo nakakaabala ng tao. If the goal is to stage an endurance race, then do it in a contained environment. Huwag sa open na highway at kalye na kung saan maraming mga sasakyan, pedestrians, motorista na madadamay sa inyong pagmamayabangan, sa inyong kayabangan. Boss organizers also promised that they will implement reforms in the conduct of the event. Pero gusto ko malaman kung meron bang proper rider skills assessment at nagkakaroon ba ng sufficient background check on every rider's physical and mental fitness. Kung sa running events at triathlon nga kailangan ng medical clearance ang mga participants, bakit hindi ito ipatupad sa mapanganib na Boss Ironman? Dapat mayroon ding close coordination ng LTO, PNP, LGUs at ng boss organizers. Siguraduhin may permits at may proper route assessments. Finally, dapat may transparency reports na pinapakita ang boss organizers sa mga participants. Saan napupunta ang pera na nililikom at totoo ba talagang para sa charity ito? Milyon-milyon ang nalilikom ng Boss Ironman at ang nakikita ko sa post sa kanilang page, barya-barya lang. Nagbibigay ng isang maliit na supot sa mga estudyante na kayang gawin to ng RTIA araw-araw nang hindi ako naghingi ng pera kanino man. Ayan
Ayan. Yan bang 20 million? Yan bang 15 million? Yan na magbibigay sa mga estudyante, yan bang charity? Isang supot ng halaga, wala pa sigurong 200? Yan ba? Sus Mario Josep. Yan bang kapalit ng buhay ng maraming taong namatay? Yan bang kapalit na magkaroon ng maraming aksidente sa kalye? Yan bang kapalit para magkaroon ng maraming nagbabiolate ng traffic? Kung hindi natin ipapatupad ang mga stricter guidelines na ito, we should stop and ban this activity. Pasensya na dun sa dalawa nandito ngayon. I'm doing this because I'm sick and tired of being sick and tired. Matagal na ito. Salamat ka, Mr. Chair, at inoper mo ito. Marami nang puput sa programa ko, nagme-message sa akin, talagang they want to stop. Kasi may namamatay. Pero kung wala sana mga namatay, wala sana mga aksidente, nobody cares. They will even welcome it. I myself, wini-welcome ko. Turismo, why not? Charity, of course, kahit na bariya-bariya ang binibigay nyo, okay lang sa akin. Pag walang namamatay, kaso maraming namamatay at saka ang reklamo, Mr. Chair, yung mga regular na mga motorista, pag kami hinuhuli, tinitikitan, pero pag yung boss Ironman, red light yan, talagang susuungin nila, wala silang ticket, walang huli. Pero pag kaming regular motorista, kaming tricycle driver na mamasada, gusto namin kumita, nag-beating the red light kami, huli. Pero pag boss Ironman, sige lang ng sige, red light, binabastos. That's unfair. Dahil ba boss Ironman, nag-organize kayo ng samahan ng mga paligsahan, libre na kayo sa ticket? Hindi dapat. So kung gusto niyo magpagpatuloy ito, dapat walang mag-violate ng traffic. Walang mamatay, walang masugatan. Walang maging abala sa kalye. Kasi nakakaabala sila, Mr. Chair. Ang dami nila, libo-libo. Kung gusto niyo, diyan kay Soloneta, mag-ikot-ikot kayo for all we care. Sa isang, mag-arkila kayo ng isang farm, 20 hectares na farm, doon kayo mag-ikot-ikot. No problem. Magbanggaan kayo for all I care. Pero sa oras na lumabas kayo sa kalye at maraming namatay, maraming nasusugatan at nag-violate kayo ng traffic, no can do. Nakakainis na yan. I'm sick and tired of being sick and tired. It's been a long time, Mr. Chair. Buti nga, nagkaroon tayo ng hearing ganito. The people come to me. They've been complaining. Boss, bakit ganoon? Even mga tricycle drivers. Pag kami nag-violate ng traffic rules and regulations, kapag kami nag-beating the red light, tinitikitan kami ng traffic enforcers, kinukutungan pa kami. May kasama pang batok. Pero pag itong boss Ironman, garapalan, beating the red light, okay lang. Nandiyan pa yung HPG, nandiyan pa yung LTO, nakatungangan, nakakursumano, paano? Huwag ka kasama LTO at saka HPG. Doon sa nagpa-register. This is stupidity. Totoo to. It has to be stopped. Or, kung ayaw nyo magpa-stop, gawa kayo ng paraan na sumunod kayo sa batas trapiko. Hindi kayo above the law. Dapat wala na mamatay. Now, kung gusto na pagpatuloy, paliwanag sila, Mr. Chair, sa this committee, ano yung mga safeguards gagawin nila, mga guidelines sa kanilang mga members na para hindi na maulit itong mga aksidente, itong mga bala sa kalye, itong mga pag-violate sa batas, etc. etc. Otherwise, kung hindi na ma-explain na maayos, I would recommend sa LTO, HPG, DOTR, ipatigil. Hindi nyo patigil, kayo. Malindikan sa akin pagdating sa committee ko sa public services. Malilintikan kayo DOTR. Unless kung magpaliwanag sila at magandang paliwanag at sumang-ayon si Mr. Chair, then sige. Pero kapag hindi, wala kayo may paliwanag na maayos, na guidelines na para mapaayos yung takbo ng inyong boss Ironman, then ako mismo ipupush ko stop to. Kasi ulitin ko naman for the second time, nag-hearing sa Congress. Mr. Chair, wala nangyari. After na mag-hearing, the following year, may namatay. O di parang nagmukhang ginawa niyo mukhang kengko yung Congress. Pero I would not allow na itong Senado gagawin yung kengkoy for the second time. Hindi ako papayag. Kung nagawa yung kengko yung Congress, hindi nyo nirespeto, hindi ako papayag na gagawin niyo sa Senado. Na nag-hearing tayo and then next year, may mamatay ulit. Mananagot ang LTO, HPG, DOTR. Maniwala kayo sa hindi. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Senator Tulfo.
maraming salamat at yan po yung nanggaling sa inyong pinadala, yung mga videos at pictures, no, sa inyong pong programa. While kaya po ito na-refer sa Committee on Tourism because most of these events are supposedly tourism-oriented. No? Yun po yung talagang dapat. And as a rider myself, of course, sabi ko nga, natutuwa ako, dumadami na yung camaraderie, okay po yan. Kaya lang, we agree with you, Senator Tulfo, that we cannot afford to have fatalities every year or injuries. Hindi naman pwedeng nagsasaya or hindi naman sa nagsasaya, meron tayong proyekto o programa. Pero kung ito ay nakakagulo at nakaka-istorbo na sa mga komunidad at meron pang nakakalungkot kung may na-aksidente, pagkus kung may namamatay, ay one life is priceless. Diba? Hindi pwedeng sabihin na natin meron tayong programa pero isang buhay. Wala kang it's priceless. Hindi natin mapapalitan po ang isang buhay. So, gusto natin malaman saan nagkulang? Bakit nagkaroon ng ganito mga aksidente pa rin? So we will also ask, siguro pupuntahan natin endurance riders na nag-organize din po ng iba kasi problema Senator Tulfo, yung pong mga ibang lesser known events ay mukhang doon may mga pustahan din. So gusto natin marinig sa kanila. Sa boss Ironman, sa boss siguro si Mr. Tolentino sa Mangutara, just for the record, bago po ba nagsimula yung inyong event ng Ironman, were there briefings? Sinigurado niyo po ba na hindi ito karera? At dati kasi alam ko dati kasi meron mga first to arrive na nagiging bragging rights at nagpupustahan at nagyayabangan din ang ibang mga riders. So ngayon ba meron pa bang first to arrive? Meron bang oras pa rin? At saan kayo, were you able to brief all the participants before the boss Ironman started? Siguro marinig namin sa inyo. Thank you. Pero Mr. Chair, makasingit, bago niyo sagutin, ito, may Supreme Court decision. Hindi pa kayo off the hook yung organizer. Makinig ka. Abrogar versus Cosmos Battling, GR 164749- at March 15, 2017. Organizer of a fun-run event was held liable for negligently holding an event in a road open to the public where participants were hit by a jeepney. Similarly, kayo boss organizers may be held liable for all damages caused by the event they organize. Even if there is a waiver, still liable kayo because of the gross negligence, not simple negligence. Ibig sabihin, kayo mga organizers, pwede kayong kasuhan, pwede kayong makulong. Kahit na nag-waiver pa, kahit na humingi pa kayo ng waiver, Supreme Court, decision. Kahit pa pinagpirma niyo ng waiver, ito mga members ninyo, ng kamatay dyan, nagka-accident sa kalye, liable kayo. Makakasuhan kayo at makukulong kayo. Ayan, gagamitin to. So be careful. This is a Supreme Court decision. Kasi ang nangyari, Mr. Chair, pinapapirma ng waiver na kapag may nangyari sa inyo, sa kalye, etc., wala kaming kinalaman, pananagutan. At ngayon, yung nakasagasa na member, rider, siya ang babayad doon sa kasagasaan niya. Kasi may insurance siya. Hindi. Hindi sa Supreme Court, ipaalam ko to sa lahat, kayo ang habulin. Kayo ang kasuhan, kayo makulong. Kasi tama nga yung sinabi ng marami, Mr. Chair. Dapat may screening doon sa mga rider. Saka dapat may disiplina. Nagkaka-aksidente, kita niyo naman. Hindi kayo pwede magsinungaling. Ayun, may video. Pinubite sa akin yan. Ang dami aksidente. Tapos sabi niyo, wala namatay na bata. Meron, 7 years old. PNP, provide niyo sa committee na ito, yung 7 years old bata namatay. Kasi dinideny nila Meron. So, yan lang Mr. Chair, paalala ko lang sa inyo na ngayon pwede kang habulin ng mga nadisgrasya, ng mga nasira,
ipapaalam ko to sa buong Pilipinas na para yung gustong magsampa ng kaso sa inyo, magsampa sila, tutulungan ko. Let's see. Hindi ako papayag. Sabi ko kanina, pinupuri ko kayo. Maganda yung advocacy ninyo. Tourism, okay. Charity, okay. Camaraderie, okay. Lahat okay. Pero sa oras na nag-violate kayo ng traffic rules and regulations, sa oras na naging pabaya kayo at marami mga namatay na sugatan, ibang usapan na yan. Panagutan niyo yan. Kumikita naman kayo. Okay, question lang. One question. Magkano kinikita niyo every year sa registration? How much? Approximately. Yung registration po namin, Mr. Chair, is 8,000. And then how many registrants? About 925 po. 2,000 inaabot. No, 925. Sa Mindanao lang. Opo, doon po sa... Pero nationwide, magkano inaabot? Meron akong information na umabot na 1,500 to 2,000. Pwera pa yung mga sasakyan, mga kotse na sinisingil nyo up to 15,000. More or less, naggawa kami ng research 16 million easily nationwide. Okay. Diba? That's a lot of money. Sana pupunta. Kasi kung ito lang pagmamayabang nyo, kaya kong gawin to, hindi sa pagmamayabang. Almost every month ginagawa ko to nang wala akong kinukuha pera kahit kanino. Ayan o. Isang eskwelahan tapos maliit na bag. Wala pa siguro 300 itong laman ng bag. Diba? Tapos magbibigay kayo ng mga yung batsa-batsa. Ginagawa ko to tuwing may calamity. At hindi ako nangihingi ng pera kahit kanino man. Kayo by the millions. And then yan lang kaya nyo. Come on. Kapalit, maraming taong namatay. Maraming mga nasugatan. Yan pang charity. But anyway, saan pupunta? Yung mga milyones nyo. Matanong ko lamang, sige, saan pupunta? Rough estimate. Doon sa ginawa naming event sa Mindanao. No? Sabi ko nga po, Huwag lang po sa Mindanao, nationwide naman po kayo, di ba? Mga members lahat, nag-register. pero for this year po kasi yun lang po yung ginawa na. And last year po wala po kaming event. And the year before, saan pupunta? Yung 2024 po, napunta po yun sa charity. Magkano nga po naipon nyo noong 2024? During that time, I'm not the officer po. Kaya po, Huwag ko kayo mag-live. Naka-taking ka ba? Ano ba to? Hindi, huwag na mag-live kasi Nga pala, makakontempt ka rito. sorry, we forgot we went straight. Senator Tulfo, we last asked the committee's COMSEC to please ask everybody to take their oath. Can everybody please Lahat po ng resource And persons. raise your hand, please? Right hand, please. Raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding? Okay. Let the record state, Mr. Chairman, that all resource persons present answered in the affirmative. Thank you. Siguro, ngayon nakapag-oath na, siguro ang boss will give you the chance to answer yung pong query ni Senator Tulfo. I agree with Senator Tulfo, no, na while we are happy that we foster camaraderie among the riders, tourism, no, na dapat tinutulungan natin yung turismo, nag-i-enjoy, kaya lang, yung the price that we have to pay, kapag merong napeperwisyo, kapag merong na-injure, lalo na yung pong dinadaanan, lalo na kung may namatay pa, no? A few years ago meron, that is, that we cannot sacrifice anymore. So, yan ang gusto natin malaman kung sa nagkulang, kung ipagpapatuloy, kailangan zero fatality na. Pero kung hindi man, kung hindi mapapangako, I agree with Senator Tulfo, kailangan na talaga itigil to. Hindi tayo pwedeng maging perwisyo. I'm a rider myself, pero tayo, dahil seasoned riders tayo, dapat alam natin, may radar na tayo. Pagdating sa mga populated areas, dahan-dahan na tayo. Respetuhin natin yung mga lugar, kanila yan eh. No, yung mga tricycle, sabihin na natin, may mga maliliit na motor, nag-u-turns, nagagalit tayo, pero lugar na yan, tayo nakikiraan lang. Dapat respetuhin po natin, yan ang sinasabi ko. Kasi ang problema ngayon,
Senator Tulfo, kasi sa dami ng mga bagong riders mula ng pandemic, alam ko yung Boss Ironman noon, 200 lang participants. So nagsimula yan, 300. Controlled, manageable. Kaya lang nung dumami na ang riding community, lumaki na. Naging 1,000 na, 1,500. So siguro doon dapat ang tignan, no, yung participants at yung mga bagong riders, no, na hindi pa experience. Kasi pag matagal ka na riders, alam mo na kung saan yung may radar na tayo eh. Pag talagang populated area, talagang dahan-dahan tayo dahil lugar nila yan, hindi pa experience. Nakikiraan lang tayo. Tsaka yun po, siguro, tama, I agree with you, Senator Tulfo. Maganda nga yung hangarin natin, pero kung meron namang mamamatay, may mapipermisyon tayo. This is not worth it anymore. Sige, Mr. Chair.